kaibigan, welcome sa ating munting channel. For more videos, please like, share, and subscribe para updated ka sa ating mga bagong upload na videos. Subscribe na! Nagsimula ang palabas sa isang doktor na napuno ng dugo dahil pinatay niya ang kanyang kasamahan. Siya si Jisoo at hindi niya pinagsisihan ang kanyang mga ginawang aksyon. Dahil sa ngayon ay sinusubukan niyang pagalingin ang kanyang anak na babae na nakahiga na walang malay. Nadama ni Jisoo na sa lalong madaling panahon ay magiging matagumpay siya sa pagkumpleto ng eksperimento na ginawa niya upang mabuhay ang anak nito. Nagmamadali siyang magturok ng isang serum na nilikha niya sa kanyang sariling katawan. Hindi nagtagal dumating ang pulis at sinabihan si Jisoo na itigil ang pagsasagawa ng kanyang nakakabaliw na eksperimento dahil kumitil na ito ng higit sa 100 buhay. Gayunpaman ay nanindigan si Jisoo sa kanyang paninindigan, kaya sinabi niya na malapit na siyang maging matagumpay sa pagperpekto sa kanyang eksperimento. Humingi siya ng kaunting panahon. Naramdaman ng pulisya na mapanganib si Jisoo, kaya napilitan silang barilin si Jisoo. Pero nung aarestuhin na ng mga pulis si Jisoo, ay may nangyaring hindi inaasahan. Dahil biglang may naganap na malakas na lindol, kung saan yumanig ang buong mundo, at si Jisoo ay nadaganan ng mga debris ng gusali. 3 years na ang lumipas, ngayon ang kabuuan ng lungsod ay nawasak, dahil sa nangyaring lindol. Ang masama pa ay hindi na bumuhos ang ulan, na lalong nagpapahirap sa lungsod. May isang lalaki na nagngangalang Jiwan, isa siyang mangangaso. Nakita niya na may isang buwaya, lumabas ito sa kanyang tirahan dahil sa wala ng tubig. Naramdaman ni Jiwan na ang buwaya ay maaaring maging pagkain ng kanyang grupo. Kaya sinubukan niyang hulihin ang buwaya, gamit ang kanyang palaso. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakaligtas pa rin ang buwaya at ngayon ay inatake nito si Jiwan. Si Jiwan ay natatakot sa buwaya na sumalakay sa kanya. Buti lang biglang dumating si Namsan at madaling natalo ang buwaya gamit ang kanyang mga kamay at isang gamit na kanyang hawak. Pagkatapos ay ipinakita rin sa eksena ang buhay ng mga taong nabubuhay pa sa lugar. Upang makakuha ng isang bote ng tubig na maiinom nila, pumila sila ng ilang oras at kailangan nilang ipagpalit ang kanilang mahahalagang bagay para sa pagkain. Tulad ng ginagawa ni Jiwan ngayon. Hiniling niya sa mga tao na pumila at ipagpalit ang kanilang mga mahahalagang bagay para sa karne ng buwaya na nahuli ni Namsan kanina. Sinubukan ng isang babaeng dating mayaman na ipagpalit ang kanyang mamahaling alahas sa karne ng buwaya. Ngunit sa halip na bigyan siya ng karne ng buwaya ay binigyan siya ni Namsan ng isang ahas sa disyerto na nahuli niya. Dahil napakawalang halaga ng mga alahas sa kasalukuyang sitwasyon nila. Sa kasalukuyan ngayon si Namsan ay tumira sa isang grupo ng mga tao at malapit siya sa isang dalagang nagngangalang Suna at sa kanyang lola. Itinuturing sila ni Namsan na pamilya, maging si Namsan ay nagbigay ng karne ng buwaya na nahuli niya ng libre, para ibigay kay Suna at sa kanyang lola. Si Suna ay tila itinuring din si Namsan bilang kanyang kuya, ibinigay niya ang isang painting na ginawa niya. Na nagpaselos kay Jiwan, dahil sa hindi rin siya binigyan ni Suna ng painting. Hindi nagtagal, dumating ang grupo ng mga gangster, nagdahilan sila na naghahanap sila ng psychopath. Tapos agad nilang hinuli ang mga tao doon, na walang malinaw na dahilan. Pagkatapos ay nakita nila si Suna, kaya't sabik na sabik silang kunin siya. Si Jiwan na may nararamdaman kay Suna, ay sinubukang pigilan at labanan ang mga gangster ng mag-isa. Gayunpaman dahil siya ay nag-iisa, binugbog lang nila si Jiwan. Si Namsan na nakakita, ay agad na pinigilan ang mga gangster. Natakot sila sa lakas ni Namsan, na isang legend na kinatatakutan ng mga tao. Pagkatapos noon, papunta na sina Namsan at Jiwan sa kanilang lugar. Nakita nila ang isang grupo ng mga maaayos na suot na mga tao. Sinabi nila sa lola ni Suna, na si Suna ay ipapadala sa paaralan at bibigyan ng maayos na pasilidad tulad ng tubig na pagkain at mga aralin. Kahit na si Namsan ay nagdududa sa alok ng mga taong iyon. Wala siyang magawa dahil gusto niyang makitang mamuhay ng mas disente si Suna, hindi tulad kung nasaan siya ngayon. Si Suna na kinukonsidera na pamilya si Namsan ay humiling sa grupo na isama si Namsan. Ngunit naisip nila na ang priority nila ay mga teenager at isang pamilya ng iisang dugo tulad ni Suna at ng kanyang lola. Mabigat para kay Suna na iwan ang lugar at sina Namsan. Iniisip ni Namsan para ito sa kabutihan at kinabukasan ni Suna. Bago umalis binigyan ni Suna ng painting si Jiwan na ikinatuwa niya. Dahil sa lahat ng oras ay inisip din siya ni Suna. Sa gabi nang papunta si Suna at ang lola, nakita ni Suna na nagtagumpay din ang grupong kumuha sa kanya na magdala ng teenager na kasing edad niya. Na nagngangalang Juye, na nanggaling sa ibang distrito kasama ang kanyang ama, ina at pati na rin ang kanyang lolo. Ito ay nagpapasaya kay Suna, dahil agad niyang nakasama si Juye na kasing edad niya. Matapos maglakad at nag-uusap ng medyo matagal, si Young Nam, na isang kinatawan ng grupo na nagdala kay Suna at sa iba pa.
na nagmungkahi na pumunta muna ang lola ni Suna at pati na rin ang lolo ni Joye sa klinik nila dahil mukhang pagod na pagod sila. Nang walang hinala ay pumayag si Suna, subalit nakaramdam siya ng kakaiba dahil hindi naman kalayuan ang truck na sumando sa kanila. Sa lalong madaling panahon ay totoo ang mga hinala ni Suna dahil imbes na dalhin ang kanyang lola at ang lolo ni Joye sa klinik, ay dinala sila sa bangin para patayin. Nagkataon na nakita ni Namsan at Jiwan ang pangyayaring ito dahil nagkataong nangangaso sila sa malapit. Pareho silang nagalit dahil tinuturing na nila na pamilya ang lola ni Suna. Ngunit sa totoo lang pinatay siya sa napakalupit na paraan. Agad na inatake ni Namsan na puno ng galit ang 2 taong pumatay sa lola. Gayunpaman kakaiba ang 2 tao na nakaligtas at nakabangon kahit ilang beses na winasak ang kanilang mga katawan. Natarante sina Namsan at Jiwan sa kanilang nakita. Hindi nagtagal, ang isang babaeng nagngangalang Yunho ay tinulungan si Namsan at Jiwan. Tila alam na ni Yunho kung paano talunin ang 2 tao sa pamamagitan ng pagwasak ng kanilang mga ulo. Matapos matagumpay na talunin ang 2 taong pumatay sa lola ni Suna, si Jiwan ay naramdaman na si Suna ay nasa panganib. Kaya pinakiusapan niya si Namsan na agad itong tulungan. Gayunpaman hindi nila maaaring pabayan ang lola, sinabi ni Namsan kay Jiwan na habaan ang kanyang pasensya. Habang inaalam kung ano talaga ang nangyari. Sa wakas noong araw na iyon ay sinabi sa kanila ni Yunho ang nangyari at ang dahilan niya para hanapin si Namsan. Dahil matapos ang mundo ay nawasak ng isang lindol. Si Yunho na isang military at ang kanyang mga kasamahan ay nakahanap ng isang apartment na nakatayo pa rin at may pinagmumulan ng inuming tubig. Kung kaya't siya at ang mga taong nakaligtas pa ay nag-renovate ng apartment upang matirhan. Maya-maya pa ay may dumating na nagsasabi na siya ay isang doktor. Siya ay walang iba kundi si Jisoo, ang baliw na doktor sa unang bahagi ng eksena. Sa simula ay talagang nakatulong sa kanila ang pagdating ni Jisoo dahil siya ay isang doktor. Ngunit isang araw ay nalantad ang kanyang masamang intensyon dahil gumamit siya ng mga teenager na katulad ni Suna bilang experimental object. Gayunpaman lumabas na ang kasamahan ni Yunho si Won ay nakipagsabuatan kay Jisoo dahil natukso siya sa eksperimento na maaaring gawing immortal ang katawan ng tao. Walang ibang pagpipilian si Yunho kundi ang tumakas sa apartment. Iniwan ang kanyang mga tapat na nasasakupan. Hiniling ni Yunho kay Namsan na tulungan siyang iligtas ang kanyang mga kasamahan. Naiintindihan na ngayon ni Namsan kung bakit inalis si Suna ng mga taong iyon, kaya determinado siyang iligtas siya. Gayunpaman ang lugar ay tinitirhan ng mga magagaling na tropa ng militar kaya hindi ito magiging madali. Ang mga immortal ay matatalo lang kung mawawasak ang ulo nila. Dahil doon nag-iisip si Namsan kung paano makapasok doon. Nang biglang naalala niya ang inuming tubig na dala noon ng isang gang ng mga gangsters na maaaring may koneksyon kay Jisoo. Nang bumisita si Namsan sa lugar ng mga gangsters, nagkaroon ng away sa pagitan ng isang grupo na pinamumunuan ng isang kalbong lalaki na nagngangalang Tiger. Nang makita ang pagdating ni Namsan, si Tiger ay nagtanong sa kanyang mga karibal na magtulungan upang talunin si Namsan, kapalit ng pagbibigay sa kanila ng kalahati ng kanyang mga alipin. Ngunit madaling natalo nila ang lahat ng mga kaaway. Pagkatapos ay agad na inusisa ni Namsan si Tiger na mukhang mabangis, ngunit takot na takot kay Namsan. Si Tiger ang pinuno ng gang, saka ipinaliwanag ang dahilan kung bakit siya palaging may tubig. Dahil palagi niyang ipinagpapalit ang tubig sa mga kababaihan. Nang marinig ito, si Namsan ay nagtanong kay Tiger na dalhin siya sa lugar ni Jisoo. Ngunit dahil pakiramdam niya na galit si Namsan, ay agad siyang pumayag. Samantala si Suna ay dumating na sa apartment at hindi pa alam niya na gagamitin pala siya bilang eksperimento. Mukhang humanga siya sa kanyang paligid. Dahil may malinis na tubig at komportableng tirahan. Ngunit medyo naghinala pa rin si Suna dahil hindi dumating ang kanyang lola. Ngunit ang lahat ng mga tao sa lugar na ito ay idinagalang si Jisoo. Hindi nagtagal ay dinala si Suna at si Joye sa ika-8 palapag. Sa kadahilan ng doon titira ang mga estudyanteng tulad ni Suna at minsan lang sa isang linggo makikita ang kanilang pamilya. Si Suna na hindi pa niya nakita ang kanyang lola, noong una ay tumanggi ito. Ngunit sinabi sa kanya na ang lahat ay aprobado ng lola ni Suna. Kaya walang nagawa si Suna kung hindi sundin sila. Pagdating ni Suna sa ika-8 palapag, maraming estudyante na kasing edad niya doon. Ngunit medyo nagulat siya kasi parang nanlalamig ang mga estudyante at walang ekspresyon na kahit ano. Tapos naghinala din si Suna dahil bawat estudyante ay may sugat sa ilalim ng tenga. Habang ang mga lesson na tinuro sa kanila ay parang doktrina, para ang mga estudyante ay sakripisyo para kay Jisoo, alang-alang sa mas maliwanag na kinabukasan. Dahil dito, si Suna ay mas lalo pang naghinala. Gayunpaman si Joye ay parang walang alam. Dahil nag-volunteer pa siyang tumulong sa pananaliksik. Pagkatapos noon ay dumating ang mga sundalo para mamigay ng inuming tubig upang agad itong inumin ng mga estudyante.
Si Suna na ngayon ay lihim na naghihinala ay hindi uminom ng tubig. Sa kabilang banda ang eksperimento ni Jisoo ay hindi pa rin perpekto dahil ang mga sundalo na nabigyan ng serum ay dapat na ipagpatuloy ang pagkonsumo ng serum araw-araw. Dahil kung hindi, sila ay magiging mga zombie. Sabi ni Jisoo na malapit na niyang tapusin ang kanyang mga eksperimento dahil ngayon ay mayroon na siyang subject, sina Juye at Suna. Samantalang sa gabi ay naghinala si Suna at palihim na lumabas ng kanyang silid upang tingnan kung ano ba talaga ang nangyayari. Doon pagkatapos ay narinig niya si Jisoo na kausap si Won tungkol sa mga magulang ni Joey na nagpumilit na makipagkita kay Joey na kasalukuyang ini-eksperimentuhan. Pagkatapos si Suna ay sumugod sa silid ni Jisoo upang iligtas si Joey, ngunit hindi nagtagal dumating si Jisoo kasama ang mga magulang ni Joey. Kaya nagmadaling nagtago si Suna. Nang walang anumang pakikiramay o kahihiyan, paliwanag ni Jisoo sa mga magulang ni Juye na nagsagawa siya ng mga eksperimento kay Juye para ang lahat ay makasurvive. Pagkatapos ay ipinakita ni Jisoo ang kanyang anak na babae, kahit na nawala ang bahagi ng kanyang katawan, ay kaya pa rin niyang mabuhay. Siyempre pagkakita sa kanilang anak na babae na ginagamit bilang isang eksperimento. Ang mga magulang ni Juye ay agad na naghisteryo at sinubukang iligtas si Juye. Ngunit ito ang dahilan ng pagkawala ng buhay ni Juye dahil si Jisoo ay nabigo sa kanyang eksperimento. Agad na pinatay ni Jisoo ang mga magulang ni Juye. Nung aalis na si Jisoo, nahanap niya si Suna na nagtatago. Pagkatapos mahuli si Suna ay may kamalayan pa rin. Pagkatapos ay tinanong kung bakit ginamit ni Jisoo ang mga teenager bilang pang-eksperimentong material. Ipinaliwanag ni Jisoo na ang mga teenager lamang tulad ng edad ni Suna ay maaaring gamitin bilang mga eksperimentong bagay sa pamamagitan ng pag-inom ng pituitary gland fluid. Ngunit may kondisyon na noon pa ay kailangan nilang uminom ng tubig na binago ni Jisoo. Sa kabilang banda si Namsan at ang iba ay nakarating na sa entrance ng apartment sa tulong ni Tiger. Madali silang nakapasok sa gate ng apartment nang hindi na kailangang lumaban. Gayunpaman dahil sa sobrang kaba ni Tiger, ang mga sundalo ay naghinala. Si Namsan ay walang pagpipilan kung hindi ay lumaban sa pamamagitan ng pagmamaneho ng sasakyan. Sinira ni Namsan at tinapos ang mga nakabantay na sundalo. Pagkarating sa lobby ng apartment, sa tulong ni Na Yunho at Ji-won, Namsan ay agad na lumaban sa pamamagitan ng pagwawakas sa mga sundalo na sinusubukan siyang harangan. Si Tiger na mukhang natatakot dahil sa kasalukuyang sitwasyon na nangyayari. Matapos silang tatlo na makapasok ay dumiretso sila sa basement para palayain ang iba pang kasamahan ni Yunho para matulungan sila. Sa kasamaang palad, ang lahat ng mga kasama ni Yunho ay hindi na tao. Dahil na-eksperimentuhan na sila ni Jisoo. Kung tutusin lahat sila ay parang mga zombie na walang kinikilalang tao. Kaya nananahimik na lang si Yunho dahil hindi niya inaasahan na mangyayari ang kakilakilabot na bagay na ito. Habang sila Namsan at Ji-won kailangang harapin ang mga kasamahan ni Yunho. Noong una ay natulala lang si Yunho sa nakita, ngunit sa kabutihang palad ay nabatid ni Ji-won na patayin ang kanyang mga nasasakupan dahil wala na silang pagpipilian. Si Yunho, sa wakas ay napagtanto niya ang sitwasyon at siya kasama si Namsan at si Ji-won ay nakayanan para talunin lahat ng zombie. Hindi nagtagal narinig nilang tatlo si Jisoo na nagsasalita sa loudspeaker na humihiling na sumuko na sila at umalis na agad kung gusto nilang maging ligtas. Siyempre sumagot agad si Namsan na hindi muna siya aalis nang hindi kasama si Suna. Pagkatapos nito ang mga sundalo na nakakilala na kay Namsan at ang iba kung nasaan sila ay dumating para hulihin sila. Napakabayolente ni Namsan at agad na pinabagsak ang mga sundalo nang sumabog ang bombang dala ng isa sa mga sundalo. Gayunpaman dahil sa patuloy na pagdating ng mga sundalo ay inutusan ni Namsan si Ji-won at Yunho na hanapin si Suna. Dahil si Namsan ang haharap sa mga kalaban. Matapos makitang umalis si Ji-won at Yunho. Si Namsan na nag-iisa ay sobrang brutal na tinapos ang mga kalaban at pagkatapos nun ay agad siyang pumunta sa water storage room. Sa lugar na iyon maraming mga magulang ng mga teenager na nagtatrabaho dito. Sinabi ni Namsan na dumating siya para iligtas si Suna, at kung gusto ng mga magulang na makita ang kanilang mga anak ay kailangan na nilang sumugod sa sarili nilang mga anak. Sa kabilang banda si Ji-won at si Yunho ay papunta na sa ikawalong palapag at agad na hinarang sila ng mga kalaban. Ngunit sa kabutihang palad ay natalo sila ni Yunho at Ji-won. Sa wakas ay dumating si Won na may personal na galit kay Yunho. Pinakiusapan ni Yunho si Ji-won na pumuntang mag-isa habang siya ay haharap kay Won. Sa simula nagtagumpay na saktan ni Yunho si Won. Gayunpaman, dahil ang katawan ni Won ay nakatanggap ng serum mula kay Jisoo, ang lahat ng mga pag-atake ni Yunho ay walang say-say. Nagawa ni Won, nasaktan si Yunho at pinatalbog siya. Samantala si Ji-won ay nakakyat na sa ikawalong palapag at tinutukan niya ng baril si Yang-nam at nagtanong kung saan si Suna. Habang naglalakad na kasalubong ni Ji-won si Won, buti na lang ay dumating si Namsan.
At sinabihan si Jiwan na iligtas agad si Suna, habang siya ang tatapos kay Won. Sa kabilang banda ay kinuha ni Jisoo ang pituitary gland fluid ni Suna at agad niya itong itinurok sa sarili niyang katawan. Gayunpaman ay may ibang epekto si Jisoo dahil hindi kailanman uminom si Suna ng tubig. Kaya ang katawan ni Jisoo ay nagmutate at naging pangit na parang halimaw. Maya-maya dumating si Jiwan, nakita niya si Suna na pinagbantaan ni Jisoo si Suna, kaya wala siyang magawa at bigla siyang inatake ng babaeng sundalo. Habang si Jisoo naramdaman na hindi naligtas ang apartment bilang isang laboratorio, ay inutusan niya si Young-nam na i-secure ang kanyang anak sa malita. Habang ang laban ni Namsan at Won ay nagpapatuloy pa rin. Si Namsan na napakalakas ay ilang beses niyang pinatumble si Won na patuloy na bumabangon. Si Namsan na may karanasan sa mundo ng wrestling, sa huli ay nagtagumpay siya na tapusin si Won sa pamamagitan ng pagtanggal ng ulo ni Won. Agad na sumugod si Namsan para tulungan si Jiwan. Nang si Jisoo at ang iba pa ay tatakas, agad na binaril ni Namsan si Young-nam at malubhang nasaktan. Si Jisoo na nakakita nito, imbes na tulungan siya ay naghagis siya ng bomba sa silid ni Young-nam. Si Jiwan na nakakita nito ay ginawang panangga ang higaan ni Suna para sila ay makaligtas. Dahil doon sina Jiwan at Suna ay nakaligtas sa pagsabog at agad silang nailigtas ni Namsan. Habang si Jisoo ay nasa labas na at tatakas na sana. Ngunit hinarap siya ng mga magulang na nagtanong kung nasaan ang kanilang anak. Dahil hindi nakuha ng mga magulang ang sagot, nagkumpulan sila at agad na binugbog si Jisoo. Si Jisoo na ngayon ay kalahating halimaw na agad nagalit at kinuha ang sandata na nakalatag at walang awang pinatay ang lahat ng nandoon. Si Yunho na nagkamalay na, sumama kasabay nila Suna at Jiwon. Sinabihan nila si Jisoo na tumigil na, dahil hindi ito ang gusto ng kanyang anak. Ngunit imbes na magsisi ay sinadya ni Jisoo na patayin silang lahat, kaya napilitan si Namsan na barilin si Jisoo, hanggang sa mamatay ito. Pagkatapos sina Suna at Namsan at Jiwan ay nagpasalamat kay Yunho sa pagtulong sa kanila. Hindi nagtagal ay bumuhos na ang ulan na nagpapahiwatig na ngayon ay magiging maayos na ang kanilang buhay. Si Suna pagkatapos ay niyaya si Namsan at Jiwan na umuwi at bisitahin ang puntod ng kanyang lola. Si Namsan, Jiwan at si Suna na ngayon ay hunters tulad ng dati. Dito nagtatapos ang palabas, salamat sa panonood kaibigan.